Tabi nga dyan. Ma'am, bakit naman po? Naglilinis na naman po ako eh. Nasaan yung wallet ko? Ano pong wallet? Tanga lang. Wallet, lalagyan ng pera. Eh ma'am, wala naman po akong nakita nung nilinis ko yung kwarto niyo. Sigurado ka ba? Opo. Ilabas mo na. Ma'am, kahit kapkapan niyo pa po ako dito, wala po talaga akong kinukuha. Tsaka ang tagal-tagal ko na po nagsiservisyo dito sa inyo. Hindi ko po magagawa magnakaw. Sasagutin mo ko, ha? Aray, Kung sisinungin ka pa sa akin? Hindi na. Nasaan yung wallet ko? Ma'am, wala Nasaan yung wallet ko? Wala po talaga akong ninanakaw. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Hindi ako magnanakaw. Ilabas mo na kung hindi papapulis kita. Kahit ma'am, ipapulis niya po ako, wala naman po talaga ako ilalabas. Huwag ka na nga magsinungaling. Alam ko naman, kapag mahirap at may perang nakita, kukunin. Ganun naman kayo. Para kayong mga gutom na isda. Eh ma'am, kahit naman po mahirap kami, hindi po kami gagawa ng masama. Ako pa niloko mo. Hoy, may pinag-aralan ako. Hindi ako tanga. Hindi ako bobo kasing katulad mo. Kaya labas mo na. Kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon. Wala po talaga. Nagmamakawa naman po ako sa inyo. Huwag naman po kayo tumawag ng pulis. Wala po talaga akong kinukuha. Kahit kapkapan mo yung lahat ng gamit ko dun sa maid's room, wala po kayo makikita. O sige, patunayan mo na hindi ikaw yung kumuha. Lumuhod ka, halikan mo yung pa ako. Ma'am, Narinig mo? ma'am, kailangan ko po talaga po lumuhod. Hindi ko naman po talaga ninakaw yung wallet niyo eh. Ako yung amo mo, di ba? Lumuhod ka at sundin mo ang sinabi ko. Talagang para kang aso, no? Sunod-sunuran sa amo. Gusto ko yan. Ipagpatuloy mo. Ma, anong masasabi mo sa katulong na to? Wala akong masabi. Parang nga siyang aso. Tama yung sinabi mo. Teka muna. Ano nga ba nangyayari dito? Kasi yung wallet ko nawawala kanina pa. So wala naman akong ibang pagbibintangan, kundi itong mahirap natin na chimimay. Eh ma'am, hindi ko naman po talaga kinuha yung wallet ni Miss Eden. Wala naman po ako nakita ang wallet dun sa kwarto niya kanina nung naglinis ako. Ano yun? Nawala? Parang bula? Walang kumuha? Umamin ka na kasi. Ma'am, kahit po mahirap kami, hindi po namin magagawa magnakaw. Masama po yun. Sige, tulad ng sinabi ko kanina, kapag hindi mo yun nilabas, tatawag ako ng pulis. So maraming possibility na mangyari sa'yo at sa pamilya mo. Una, nawalan ka ng trabaho, makukulong ka pa ng ilang taon. Pangalawa, dahil wala na magsusustento sa pamilya mo, magugutom sila. At pangatlo, magiging pulubi sila, palaboy-laboy, at maagang mamamatay. Naiintindihan mo? Maliwanag, di ba? Naiintindihan ko po, pero wala po kasi ako ilalabas. Tsaka huwag niyo na po dama yung pamilya ko. Maawa naman po kayo. O sige, ganito na lang. Kung hindi mo ilalabas, hindi ka namin pasasahuran ng 1 taon. Okay ba yon? Maninilbihan ka pa rin sa amin. Ano? Kaya o hindi? Kasi kung hindi, isang tawag ko lang sa pulis, pupunta na yun dito at makukulong ka. Meron pa ritong isang patay gutom. Tawagin mo yung driver. Tama. Baka alam niya kung saan tinago nitong chimimay na to, yung wallet ko. Josh! Josh, bilisan mo! Nanggigigil ako sa'yo! Ma'am, Alam mo naman siguro kung bakit kita pinatawag. hindi po. Sa bagay, bobo ka. Hinahanap ko yung wallet ko kanina pa. Alam mo ba kung saan tinago ng katulong na to? Hindi ko po alam. Sigurado ka? Eh baka naman nagkakampihan kayo. Hinati niyo na lahat ng pera doon. Hindi ko po talaga alam. Umamin kayo! Palibasa, mga dukha kayo eh, no? Bukod sa pagsisinungaling, yung pagnanakaw ang alam nyo. Umamin na kayo! May aamin ba sa inyo o gagawa ko ng paraan para umamin kayo ng sapilitan? Wala po talaga akong kinukuha ang wallet, ma'am. Alam niyo, inuubos niyo yung pasensya ko, inuubos niyo lahat ng energy ko at sinsayang niyo yung oras ko. Ma, akin yung cellphone mo.
Medyo luma na rin phone mo. Kailangan Ay, ng nako. palitan. Dito sa bahay, lalo't ganyan nagkakawalaan, hindi dapat bumili ng mamahaling gamit. Maraming dukha. Sa bagay. Ano? Ready ko nang tawagan yung pulis. Baka iba pa yung isip nyo. Hindi na talaga? Ma'am, wala po kaming alam sa wallet na sinasabi nyo. Eh kasi naman, ang alam ko, dala ko yun. Pag alis ko at pagbalik ko dito. Nasa kotse lang yun, kasama ko, katabi ko. Eh bakit nandito sa bahay, wala na? Alam mo, ikaw nagdududa ako sa yung driver ka eh. Halos, kada alis natin, may nawawala. Siguro, tinatago mo, binibigay mo dito sa katulong na to, tapos pag naipon nyo na yung lahat ng pera, aalis kayo ng sabay dito. Tama ba ako? Ano, nagsasawa na ba kayo sa trabaho nyo? Eh di ba dito kayo nabuhay? Dito kayo nagsimulang magkaroon ng pera kasi wala namang tumatanggap sa inyong ibang amo. Kaya po, mahal po namin yung trabaho namin, kaya hindi po kami gagawa ng hindi maganda. Mahal nyo lang dati, pero ngayon, natuto na kayo magnakaw. Kung ano-ano nang pumapasok sa utak nyo at nagpapaandar kayo ng kung ano-ano para magkaroon ng pera para makapagnakaw sa akin. Ano? Ano pa bang gusto nyong kunin? Ano pa bang gusto nyong nakawin sa akin? Alahas? Pera? Ano? Sige, kunin nyo lahat sa kwarto ko. Tingnan ko kung makakaligtas kayo pati yung pamilya nyo. Ma'am, sumusobra naman na po kayo. Huwag niyo na pong pagalitan si Aryan. Tsaka huwag niyo na po siyang idamay. Kung gusto niyo, ako na lang po yung pagalitan niyo, wag na siya. What a sweet lover. Isang katulong at isang driver. Pinagtatanggol ng isang driver ang isang katulong. Bakit? Ha? May tinatago pa kayong relasyon? Okay lang. Bagay naman kayo mga hampas lupa. Pinagtatanggol ang isang patay gutom na katulad din ng isang patay gutom. Ano? Ma'am, Ano? Pagtatanggol mo? Sige, pagtanggol mo. Ipagtanggol mo, ipakita mo sa akin na mahal mo. Ang katulong na yan. ma'am, grabe naman po kayo magsalita. Tao pa rin naman po kami. Aba, ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mo. Bakit sagutin ako? Wait. Babe, anong ginagawa mo to? I've got the wallet. Thank you! Kanina ko pa ito hinahanap. Saan mo ba nakuha to? Saan mo nahanap? Naiwan mo sa sasakyan. Ha? Sasakyan. Yes, nakita ko kasi nagkakagulo na kayo wala namang kumuha sa kanila. Naiwan mo sa sasakyan. Sigurado ka? Well, thank you. Pero deserve naman nila mapagalitan ko kasi mukha naman talaga sila magnanakaw. Lalong-lalo na tong driver ko na ang laki na ng mata, hindi pa makita na ito pa yung wallet ko, nasa sasakyan ko lang pala na iwan. Hanap nandun naman pala. Ulis nga dyan. Mag-i-steak na lang ako. Nakaka-stress kayo. Nakakagutom. Diyan na kayo. So, nandito yung wallet ko. Ibig sabihin, solve na yung problem ko. Pero, yung mga mata ko, nasa inyo pa rin nakatuon. Kasi, alam ko naman, may gagawin kayong pagnanakaw dito sa bahay ko kapag nagka-chance kayo. Pero alam mo, driver ka, tanga ka eh. Hindi pa ako nakakaganti sa'yo. Babe, kasi itong driver ko tatanga-tanga eh. Hindi niya alam lahat ng job description sa trabaho niya. So, pwede mo ba akong iganti? Kasi lagi nilang palpakin trabaho niyo sa akin. Sige na, kahit sapakin mo lang ng 3 beses, okay na sa akin. Yung malakas ha, ayoko nung medyo malambot kasi gusto ko talagang umuga yung utak niya. Okay ba yun? Sige na. Ako? Oo, bakit naman hindi? Bakit takot? Bakla ka ba? Sir! Sir, hindi ko na kaya! Sir Renz! Sir? Ha? Teka lang, ikaw si Renz, di ba? Loka-loka ka! Ako yung driver! Nagpanggap lang ako! Ano? Teka lang. Ikaw yung driver niya? Oh, ako si Josh! Ano? At ako si Renz. Ako si Natalie talaga. 5 buwan tayo nag-date? Tapos, niloko niyo ako? Anong klase kayong mga tao, ha? Mga traidor kayo? Ano? Anong palabas ang gusto niyong mangyari? Malay ko sa amo ko. Sir, paliwanag mo na, sir. Eden,
ako yung totoong Renz. Tsaka, nagpanggap lang si Josh bilang ako para malaman ko kung ano yung totoong ugali mo. Kaya hindi muna ako nagpakilala. Alam mo ikaw, ha? Ang dami mong surprises. Pero sa tingin mo, na-surprise ako, hindi. Alam mo kung ano naramdaman ko? Nagagalit ako sa'yo. Pati sa'yo! Ikaw, Natalie ka pala! Natalie ka? Akala mo dyan ka nalaban? Ang sakit! Mami! Pero to, akala niya naman napakaganda niya. Kala mo naman maganda ka rin? Malaki ang ulo mo! Iya ka! To? Nagawa niyo akong saktan sa sarili kong pamamahay! Dahil sa'yo to! Kayo, umanda kayo, pinagtulungan niyo ako. Isusumbong ko kayo kay Mami. At ikaw, ha? Nagpanggap kang driver, isusumbong kita sa papa mo! Siguro din, yung wala na kayo dito pagbalik ko. Ikaw din, wala kang trabaho. Sir, chombag. Josh, hayaan mo na. Aryan, pasensya ka na sa mga nangyari Josh, tawagan mo na si Yvette tapos ipadala mo na yung bulaklak na inihanda ko para kay Aryan. Yes po, young master. Basta yung usapan natin, ha? Sige na. Yung bayad. Ako nang bahala dun. Pumatol ako sa chararat. Sige na, ako nang bahala dun. Ah, sige po. So, talaga. Sir Rans, nandito na po yung alahas at saka bulaklak. Salamat, Yvette, ha? Sige po, maiwan ko na po kayo. Mga yan. Sige sir, diskarte na muna. Ako nang bahala. Aryan, Ano po yan, sir? matagal ko nang pinaghandaan to. Yung oras na to, simula nung nakita kita, nag-iba na yung tibok ng puso ko para sa'yo. Tulad ng mga bulaklak na to, napakaganda nila. Katulad mo. Tsaka, sa loob ng 5 buwan na nakasama kita, parang napakagaling mo maglinis ng bahay. Yun po kasi yung trabaho ko, sir. Bagay na bagay ka sa mapapangasawa mo. Napakaswerte siguro ng taong yun. Kung mamarapatin mo, tanggapin mo tong mga regalo ko. Bulaklak at saka kwintas. Ayan, pwede ba kitang ligawan? Oo naman. Talaga? Pwede na tayo mag-date? Pag off day ko po, ay, wala na pala akong trabaho. Kasi magiging prinsesa na kita.